Welcome sa ating segment na Random React. Ngayon po, ang gagawin po natin ng reaction video, ito pong K-pop versus P-pop is SB19 proving Asia's next pop powerhouse. Bago po natin simulan to, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. For over a decade, K-pop has reigned as the king of the Asian music scene, with massive entertainment agencies, billion-dollar tours, and global fan armies that have taken over the world. But here's the twist. Something unexpected is happening. A group from the Philippines is not only breaking barriers, but is also topping global charts Yes. and gaining massive international attention. Their name? SB19. With their rise, they are raising a bold question across the global music industry. Could the next big Asian pop powerhouse actually come from the Philippines, not Korea? Like, share, and subscribe for more deep dive music stories, and stay tuned to witness this thrilling transformation. For the past 15 years, South Korea has completely revolutionized its music industry. It has transformed from a regional music scene into one of the most powerful cultural exports in the world. Industry giants like SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment, and HYBE have crafted a highly successful system that operates almost like a pop music factory. Tipin nyo, kalalaking company nun, no, yung mga nabanggit nyo na yun, yung apat na yon. Talaga nakapokus sila sa K-pop. No? Kung meron lang ganyan sa Pilipinas ay matagal na po tayo talaga na international na rin. At syempre, kung susuportahan nga ng gobyerno natin, kaso nga ng gobyerno natin, no, hindi pa totally talaga nagagawa yung ginawa ng South Korea sa kanilang K-pop. Kaya kung titingnan yung K-pop talaga, namayagpag talaga sila internationally. With precision and efficiency unmatched anywhere else in the world. This system produces highly skilled idols who are designed to shine on the global stage. In K-pop, young trainees spend years preparing before they even debut. These trainees' days are packed with vocal training, intense choreography rehearsals, language lessons, fitness routines, and media coaching. Grabe, no? Talagang kumbaga pinukusan talaga sila ng kanilang mga agency. At hindi rin talaga biro rin dinaanan po ng mga K-pop, no? Kung totoo po yan, kasi hindi ko po ganong alam talaga yan. Pero ang alam ko po talaga na talaga pong pukpukan talaga yung kanilang ginagawang training, no, bago talaga sila sumalang, na which is nangyari din sa SB19, no, na ginawa din ng showbiz sa SB19, na sabi nga ng SB19 na hindi nila gagawin yun sa mga susunod pa nilang mga madidiscover o mahahawakan na mga P-pop groups, no. Kaya yun, swerte nga ng SB19 ngayon dahil nga independent na sila. By the time they hit the stage, they are not just singers. They are complete entertainers molded for international success. These rigorous methods produced global superstars like BTS and Blackpink, groups that shattered international barriers with their billions of YouTube views, sold-out stadium tours, and massive brand partnerships. These groups don't just perform, they dominate. Kumbaga kasi yung K-pop naging kultura na nila, no, ng South Korea. Kumbaga, pag talagang ginawa mong kultura ang isang sining, no, talagang yayabong yan, no, lalim ng Tagalog, no. K-pop has grown to be much more than a genre of music. It's become a cultural phenomenon. It is empowered by strategic global marketing, passionate fandoms, and even support from the South Korean government. Ayun pa, di ba? Passionate fandom, tapos nga sinuportahan pa ng gobyerno nila. Kaya talagang magiging internationally known ang K-pop, 'di ba? Particularly, syempre, yung mga sikat ngayon, 'di ba, yung BTS, yung Blackpink at kung ano-ano pang grupo. Promoting Korean culture globally. For many years, this dominance in the pop music world made one thing seem almost impossible. Another Asian country challenging Korea's pop supremacy. Enter SB19, a Filipino pop group that's quickly rising to global fame. What makes them so special? They've combined the highly disciplined K-pop training system with Filipino talent to create a completely fresh and uniquely Filipino pop group. Yes. But the journey hasn't been easy. Initially, the group faced online criticism. Many critics claimed that they were merely copying K-pop idols. So yun talaga, no, alam na po natin yung mga mga lumang tao, no, na 18 na talaga pong grabe yung scrutiny
no, sa SB19 noon. Ang daming binansag sa kanila, K-pop copycat sila, mga bakla, whatever, ang papangit daw nila, no, ganun. Pero ngayon, hindi na po masasabi ng mga media na yon ngayon yung ganung klase ng panlalait sa SB19. Puro papuri na, no? Ang nasasabi nila ngayon sa SB19, real talk lang po yan. Di ba? Kasi nakita na nila na may ibubuga pala talaga itong SB19, no? Kumbaga, pinatunayan ng SB19 yung kanilang kapasidad. Kumbaga, yung karapat dapat talaga sila na tawaging P-pop kings dito sa larangan na to. SB19 struggled to gain recognition. Mhm. Despite their raw talent, they were met with skepticism from critics and Yes. fans who questioned whether the Philippines could truly build a competitive idol system similar to Korea. But then, everything changed when they released their track Go Up. Yes. What began as a regular performance video soon became a turning point. Fans and critics alike began to notice something special. Their razor-sharp choreography, powerful live vocals, and a stage presence that rivaled even the most established international acts. Ilang libong beses po ba namang paulit-ulit na practice yung ano na yun, yung mga sayaw nila noon, di ba? Talagang mape-perfect talaga. At syempre, salamat doon sa Orum, no? Na nag-post nun, no? Kaya, nag-trending. Kumbaga malaking tulong din siya at nasagip niya rin syempre itong karir ng Mahalima kasi nga sinabi ng Mahalima noon na kapag talagang hindi na pumutok yung ilalabas nila na yon ay magtitigil na sila. Pero nang dahil nga din doon, syempre sa siguro nakaguhit na rin sa palad yan eh. Kumbaga destiny nila yan. No, eto na ngayon, meron na tayong Mahalima na magpe-perform na talaga sa Lollapalooza, malapit na. The video spread like wildfire across social media platforms like Facebook, Twitter, and YouTube. Yes. Comments flooded in, and soon, millions of people were watching and sharing the video. What started as a small upload turned into an international phenomenon. Mhm. What made Go Up so powerful was not just the performance, but the realization that SB19 was not trying to copy K-pop Tama. idols. Instead, they were delivering world-class performances while staying true to their Filipino roots. Saka ano eh, makikita natin yung journey nila. Hindi kasi biro yung journey ng SB19. At talagang makikita naman natin na hindi talaga ayaw nila talaga yung direction na papunta sila sa kumbaga ikokopyahin lang yung K-pop. Kaya nga 'di ba nag-incorporate nga sila ng mga Tagalog words sa kanilang kanta. Kumbaga ayaw nila yung parang alam niyo yun, yung direction ng Showbiz. Kaya nga siguro talagang meant to be rin talaga yung nangyari na yan between Showbiz saka sa SB19 na yung mag-part ways nga sila. Dahil siguro kung nasa Showbiz talaga sila, ay ganoon yung direction talaga nila. Papunta sila dun sa style ng K-pop kasi nga ang Korean company yun yung Showbiz. At syempre mawawalan nga sila ng totally kalayaan sa ginagawa nilang obra. This was not just another attempt to mimic the K-pop style. Mhm. It was the birth of something new, authentic, and truly Filipino. As SB19's popularity grew, they started appearing on major television programs, concerts, and international interviews. Saka ito yung simula nung pumutok yung SB19, yung mga major record label sa Pilipinas, di ba? Ayun na. Nag-create na rin sila ng kanilang mga P-pop groups. Samantalang noon talaga, di ba, isipin nyo, ini-ignore yung mga P-pop groups, lalo tong SB19. Halos ini-ignore talaga sila. Kumbaga, kahit ka sa mga interview, kaya sa mga performance sa TV, bihirang-bihira, di ba? Pero nung pumutok yung SB19, nag-create na nga sila ng kanilang mga kanya-kanyang P-pop groups, di ba? Kaya, kaya siguro mayroong BINI, may mga kung ano-ano pang grupo, di ba? Alam naman natin yung BINI, di ba, sa ABS yun. Kumbaga, malaking tulong ang SB19 kaya lumalago ngayon ang P-pop. Kasi nung simula nung musbong yung SB19 at talagang pumutok sila, yun na. Naglabasan na rin lahat ng mga panibagong mga grupo sa iba't ibang recording label sa mga P-pop group. Their fan base, known as AIN, the name of their fans, Ayun lang, AIN daw. Hirap talaga pag AI yung ginagamit sa voice over, Dapat chinek niya mabuti, AIN daw. their fan base,
known as AIN, the name of their fans, became one of the most dedicated and organized communities in Asian pop music. Yun talaga, sobrang organized talaga. At sobrang tindi sumuporta ng 18. Real talk yan, no? Mula sa pool hanggang ngayon, lalo na rin ngayon. Ibang level ang ang 18 talaga. Kumbaga, kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, correct me if I'm wrong, 18 na talagang pinakamatinding sumusuportang fandom sa buong Pilipinas, no? Yun ang masasabi natin. Kahit na ano pa kay banda pa yan, kay solo o anumang artist yan, siguro yung 18 na yung pinaka-organized, pinaka-matinding sumuporta, talagang binubuhusan talaga ng matinding, yun nga, suporta itong SB19. Kasi sobrang legit naman talaga sila at syempre, sobrang deserve din yung suporta. But the real impact of SB19's rise is far beyond viral fame. For the first time in history, a Filipino idol group has proven that the Philippines is ready to compete on the global stage alongside K-pop, American pop, and other global music forces. Kaya sunod-sunod na yan, no? Isipin nyo, no? Yung nagulat tayo noon, di ba? Yung sa Billboard, pumasok sila noon. Kahit sa digital lang, di ba? Pumapasok sila. Hanggang ngayon, pumapasok sila. Siyempre, sa tulong na rin ng 18 yun. At siyempre, sa talent talaga ng Mahalima. At ngayon nga, sunod-sunod na. Di ba? Nag-dunk sila. Ngayon, magdololopalusa na. Sunod yan, no? Magka-Grammys na yan, di ba? I-manifest natin yan, lahat po yan. Mangyayari yan dahil talented talaga Mahalima. This groundbreaking success is sparking a brand new movement, PEEP. Filipino pop music, led by SB19, Kayo na is naman. becoming a global powerhouse. And the SB19. Hindi yan sinek mabuti yung AI, voice over. Kulit eh. led by SB19, is becoming a global powerhouse. And the growth of the PEEP movement is undeniable. People. The most fascinating aspect of PEEP is its philosophy. Ano bang peep? Peep-up? Hindi niya inaayos yung yung voice over niya eh. The most fascinating aspect of PEEP is its philosophy. It is not about perfection like K-pop. It's about authenticity, Yes. creativity, and embracing their Filipino identity while still appealing to global audiences. Partida, no? Ito nga, sinasabi nga natin, di ba? Walang backer o walang sumusuporta sa SB19 na malaking company o mayamang company. Solong pera nila o talagang solong sila yung nagbuo ng kanilang company ngayon na 1Z. Isipin nyo na lang kung may halimbawa lang, no? Hawak ng ABS-CBN halimbawa, itong SB19, yung talagang may budget na tulad ng ginagawa sa BINI, di ba? Isipin nyo yung BINI nung nakaraan lang. Correct me if I'm wrong, alam ko BINI yun eh. Yung nasa NBA sila, di ba? Yung hindi ko alam kung nag-perform ba sila ron o nag-guesting lang sila doon. Yung mga ganung bagay ba? Kasi nga, ang ABS, syempre marami silang connection din. Di ba? Isipin nyo yung SB19 walang connection. Kumbaga sila lang yan. Di ba? Pero isipin nyo nag-global talaga sila. Ngayon, Coachella. Lollapalooza na rin, di ba? Mag-Lollapalooza sila. Isipin nyo yun. Paano na lang kung merong talagang matinding company yan na sumusuporta sa SB19? Di ba yung may mga contact sa kung saan, di ba? Talagang lalo nang mabababilis. Pero para sa akin din, mas maganda na rin talaga na hindi sila hawak ng company. Para talagang lahat ng income nila o yung generate nilang revenue talagang sa team nila napupunta o mismo sa kanila talaga napupunta. Kumbaga yung hindi sila, alam nyo na, yung naguguyo ng kung sino do. Kaya mas maganda po yung nangyari ngayon sa SB19. Lalo't po yung mga kanta nila, lalo si Pablo, yung mga masters sila, yung composition, no? Sa kanila talaga yung revenue mapupunta, no? Diba? Hindi sila hawak ng isang company na mas malaki yung makukuha. Siyempre, yun yung gumagastos sa kanila eh, di ba? Kaya ngayon talaga sinasabi natin mas maganda yung nangyari sa SB19. Dahil talagang yung dugot pawis silang tinrabaho, yung revenue nun sa kanila talaga napupunta 100% sa team nila, sa buong 1C o kung anumang team nila na yan, sa kanila lahat napupunta. Kumbaga, hindi sila nagugoyo ng kung sino man. In the K-pop world, perfection is the foundation. Every aspect of an idol's career,
from musical concepts to choreography, visual styling, and comeback schedules, is carefully planned by entertainment companies. The result is a polished product that appeals to global audiences. Saka napansin lang natin, di ba, sa K-pop, hindi sila makagalaw ng ayos. Talagang kontrolado sila ng mga company nila. Siyempre, yun nga yung gumagastos sa kanila, di ba? Nang dahil sa mga company nila na yun, hindi sila lalabas, hindi magkakaroon ng mga kung ano-ano mga K-pop groups na yan. Kaya talagang kailangan nilang sumunod doon sa mga company. Diba? Kahit ka magrelasyon hindi sila pwedeng basta-basta Kasi masisira talaga yung karir nila. Hindi sila pwedeng tumaba. Lalo yung mga K-pop girls, diba? Kahit po yung mga nasa artista nila, diba? Bawal yun, mga ganun. Hindi sila pwedeng may mangyaring kahihiyan. Diba? Talagang pag nangyaring kahihiyan, bibitawan sila biglang-bigla ng kanilang mga agency, no? Sana hindi po mangyari yan sa SB19 o sa buong P-pop o buong industriya ng OPM natin. Na which is hindi naman po talaga, no? May kalayaan po 'di ba? Mulat sa pool may kalayaan po ang ating mga artista, ang ating mga talents, no? Tulad yan ng SB19 may kalayaan talaga. Kasi hindi tayo tulad ng Korean artist, no? Na talaga pong hawak sila sa leeg na kailangan sunod lang sila ng sunod sa agency nila. Na which is kaya kasi sabi ko nga, 'di ba, na yung SB19 solid dahil talagang sila yung may karapatan at sila lang at talagang may hawak sa sarili nila. Na which is suntok sa buwan yun. Kung talagang wala kang budget, isipin nyo yun, mahirap yung ginawa ng SB19. Pero ngayon nakita naman natin na kaya nila na i-manage ang sarili nila. But SB19's journey is different. Mhm. As SB19 gained confidence, they began to take control over their own artistic identity. No longer relied entirely on management decisions. Instead, the members took charge of their music, their creative vision, and their personal narratives. Yes, mas maganda kasi yun para talagang mailabas nila kung sino sila. Yung creative juice nila, talagang maibubuhos nila. Di ba lalo si Pablo, isipin nyo, di ba halos lahat si Pablo rin ng kanta nila, di ba? Kumbaga, kapag walang kumukontrol sa kanila, magagawa na lang gusto nila at talagang pulido kasi sila mismo yung lumilikha ng ng obra na yun di ba? Hindi yung minsan lalo kasi pag hawak ka ng company, alam ba may sinulat ka o may ginawa kang music, pinakinggan nila. Hindi iswak sa panlasa nila, i-reject nila yon. Kumbaga masasayang yung obra mong pinaghirapan. Unlike dito sa SB19 talaga, sila mismo ang pumipili o sila talaga ang sumusulat, sila ang kumikreate ng kanilang musika. 'Di ba? Kumbaga walang magre-reject kasi sila mismo Sila kanila talaga yung bagay na 'yan kasi nga minamanage nila yung sarili nila. Kaya talagang kung anong gusto ng SB19, talagang walang kukontra ron. Mailalabas nila yung bagay na 'yon o yung obra na 'yon. Kaya swerte talaga ng SB19 at talagang walang nagmamanage sa kanilang mga malalaking kumpanya, kundi minamanage nilang kanilang sarili. They embraced authenticity and began crafting their own unique sound and storytelling approach. A rarity in traditional idol music. This move towards creative freedom set SB19 apart from other K-pop groups. Their story isn't just about catchy songs or perfect choreography. Wala mga yung mga K-pop na yan. Kahit gano'n sila kasikat, hindi sila masaya. Wala silang kalayaan Di ba hawak sila sa leg ng mga company nila. Sipin nyo yun. Hindi tulad sa Pilipinas, yung mga artist sa Pilipinas, di ba? Talagang may kalayaan kahit anong gawin nila, nagagawa nila, di ba? Na yun nga, sana kahit pa hindi SB19, no? Kahit yung ibang P-pop groups, syempre may mga company sila, di ba? Sana wag nilang gawin yung ginagawa ng South Korea sa kanilang mga K-pop idols na yung ganun kahigpit. Wag sanang ganun. Kasi, alam niyo naman ng Pilipinas, di ba? Hindi tayo ganun Na sana bigyan ng kalayaan yung mga artists. No, alam natin, nag-iingat din talaga yung ibang mga malalaking kumpanya. Inaalagaan nila yung artist nila. Pero wag naman sana sa tulad ng level ng ginagawa ng mga agency ng South Korea. Kasi hindi po tayo Koreano, Pilipino po tayo. It's about staying true to themselves while still competing with the best. This authenticity is what makes SB19's music so relatable. And their journey represents a new era of pop music where the artist's true identity takes center stage.
In today's music industry, success is no longer measured by radio plays or record sales. Instead, it's about streaming numbers, YouTube views, Wala, iba na ngayon, hindi tulad nung panahon namin. Talagang record sales kasi noon eh. Di ba? Kailangan maka-platinum ka, triple platinum, quadruple platinum, di ba? Ganon, yung sales talaga. Ngayon kasi streaming na eh. Pero ako kung ikukumpara mo talaga yung era noon sa ngayon, mas okay yung dati kasi malalaman mo talagang magaling ka. Kasi pag binibili yung record mo o yung album mo, 'di ba? Ngayon kasi streaming, paulit-ulit pwede kahit ikaw ilang libong beses mo i-stream yung paborito mong artist, 'di ba? Kasi ang na lang ngayon views na lang views, 'di ba? Pero iba kasi yung gagastos ka. 'Di ba? Kada isang tao, bumili ka kahit ilang album 'yan, 'di ba? May nilabas ka talagang ganung pera. Pero ngayon nga, syempre, iba na yung era ngayon eh. Streaming na lahat ngayon, no? Kumbaga, fast-paced na yung buhay. Hindi tulad noon na talagang mananamnam mo lahat. Diba? Physical mo mahahawakan yung album. Merong leaflet, may babasahin ka, may discography doon yung yung artist. Sa huli, may shoutout. Sa mga thunders dyan, alam niyo yung sinasabi ko, di ba? Yung mga tape, di ba, sa CD. Ngayon kasi wala nang ganun eh. Birang-bira na lang. Pag naglabas ng CD ang isang artist ngayon, kumbaga limited edition na lang. Para lang sa memorabilia. Pero ngayon talaga puro streaming na lang. At hindi pa natin totally maaangkin yung binili natin online. Kasi nga online yun eh. Parang nirerentahan mo lang siya. Parang Netflix, di ba? Spotify, di ba? Monthly mo lang binabayaran. Hindi tulad noong araw talaga na meron kang hawak. Hawak mo yung tape, hawak mo yung CD. 'Di ba? Sa'yo talaga. Physical, no? Physical copy, no? Na sana nga para sa akin, no? Sana bumalik din yung ganun. Na talagang doon mo kasi rin makikita talaga yung galing ng artist kung binibili yung kanta niya. 'Di ba? Binibili yung album. Although ngayon binibili din online, pero hindi mo siya nahahawakan, hindi mo siya wala kang alam niyo, wala kang proof. Di ba? Wala kang physical na hawak na album, di ba? Ganon. Na ganon talaga ang buhay, no? Kasi ngayon, digital na, no? Ito talaga panahon na ngayon ng digital, kaya ganito na talaga kabilis yung buhay natin. today's music industry, success is no longer measured by radio plays or record sales. Instead, it's about streaming numbers, YouTube views, Tama. chart rankings, and social media engagement. In this fiercely competitive environment, SB19 has achieved something remarkable. Their music videos regularly hit millions of views within just days of release. Tama. Their fan support is intense. And grabe talaga, grabe ang 18. Grabe sumuporta. Sobrang intense talaga ng 18, no? Kaya sana ma-maintain ng 18 yan, no? Kaya paglabas mga kanta ng SB19, stream nyo agad. Kasi streaming na yung labanan ngayon, di ba? Sa concert naman, wala na tayong tulak kabigan sa 18 eh. Alam niyo naman, no? Philippine Arena nga, nagto 2 days, di ba? Sold out. Ganun katindi. Di ba? Ganun katindi ang 18 sumuporta. Di ba? At ganun din kayayaman ang 18 kasi grabe nga yung suporta, di ba? Talagang lahat ng ilabas ng SB19, mapa-merch pa yan, ticket sales, di ba? Lahat. Di ba? Talagang sold out. As in, ganun katindi ang 18 sumuporta. Tapi sana magkaroon din ng ganyan yung kabuuan, no? Kabuuan ng mga Pilipino artists, no, na matinding suporta, no, hindi lang sa P-pop. No, buong Pilipino artists, yung mga pelikula natin, mga serye, suportahan po natin. Unahin nating suportahan. Ulit-ulit kong sasabihin sa inyo yan. Hindi ko kayo pinagbabawalan na sumuporta sa foreign act o sa foreign artist. Pero unahin po nating suportahan ang sariling atin dahil Pilipino po tayo. Wala pong ibang tutulong sa kapwa natin Pilipino kundi tayo mga Pilipino. Yun lang ang gusto kong gayahin ng Pilipinas, yung ginawa ng South Korea, na talaga pong in-embrace nila sa sarili nila. Kumbaga yung mga artist nila, in-embrace nila. At syempre na-incorporate na nga yun at talaga napalakas pa lalo dahil sinuportahan ng gobyerno nila. Kasi nga, naging ekonomiya nila yon. Kaya yumaman ng South Korea nang dahil sinuportahan nga ng gobyerno nila yung kanilang K-pop, yung K-drama nila, nagpalago yun ng ekonomiya nila. Isipin niyo yun, di ba? Kung gagawin yan ng Pilipinas, susuportahan din ng gobyerno natin,
'Di ba? Yung ating mga artists, hindi lang po P-pop pa, buong mga artists natin, pati pelikula natin, 'di ba? Yung mga serya natin. Ay nako, lalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero sa tingin ko po talaga, matagal-tagal pa po yan dahil unang-unang, lalo nga po ngayon sa panahon ngayon, di ba? Naghanap ang korupsyon na sana nga matapos na yan para po talaga po matulungan o iangat ang ating bansa na dapat po talaga matagal na po tayo sa international world, no? Matagal na po dapat tayong kinikilala internationally ang Pilipinas. Di ba? Kasi po, nasa atin na lahat talented ng Pilipino. 'Di ba? Nag-i-English yun pa, pinakamatinding bagay doon, 'di ba? Naiintindihan tayo kasi nga yung English, 'di ba? Yan yung universal language. 'Di ba? Kaya wala na po tulak pabigin, wala na po tayong dapat pang patunayan. Ang kailangan na lang po talaga ng Pilipino artists in general ay suporta. No? Sa kaya tayong mga Pilipino dapat unahin natin ang ating sariling atin para magtagumpay tayo internationally. Their digital power has helped push them into the global spotlight. Several of their tracks have even made it onto the Billboard World Digital Song Sales Yes. Rankings, a huge achievement for an Asian group outside the traditional Western or Korean pop markets. Tama. This recognition signals that SB19 is not just a regional success, but a growing global presence. Their success story demonstrates how digital power can reshape the music industry Tama. in once unimaginable ways. The rise of SB19 marks the beginning of a new era for Filipino pop music, or PEEP. What was once considered an experimental idea is now quickly transforming into a full-blown movement. Record labels, talent agencies, and young performers in the Philippines have realized that there is now a real opportunity to create idols that can compete on the global stage. Unlike other regions that focus on a single dominant language or tradition, the Philippines' diverse cultural heritage gives it a unique advantage. Tama. The country is a blend of Asian influences, Spanish history, and strong American cultural exposure. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, di ba, nasa atin na lahat. Di ba, talented. Naiintindihan tayo dahil nag-i-English tayo. Di ba? Ano pa ba? Marunong din tayo makaintindi ng Spanish kasi meron tayong ano talaga ng Spanish, di ba? Karamihan ng Pilipino, di ba? Chabacano, di ba? Ano yan eh? Talagang diverse ang Pilipinas. Di ba? Saka sobrang talented, lalo sa pagkanta. No, ngayon nga, di ba? O, meron na naman tayo dyan sa ano? Meron tayo sa Britain's Got Talent, di ba? Si Mati. O, na Golden Buzzer siya, di ba? Ganun katindi ang Pilipino pagdating sa talent. Kaya nga talaga, sinasabi ko sa inyo, mapupunta lang tayo sa international scene kapag talaga totally ang mga Pilipino ay nagkaisang sumuporta sa kapwa Pilipino, sa kapwa Philippine artist po natin. Yun yan. At syempre, yung gobyerno rin natin para solid talaga na masasabi natin. Dapat talaga nga, dapat nauna pa tayo dyan sa K-pop o dyan sa Korea. Di ba na mag-international. Kasi nga, matagal na po ang mga Pilipino na talaga pong magagaling na artist. Pag sinabi mong pagkanta, kahit hindi professional singer, ang ganda ng boses. 'Di ba? Paano pa kung magte-training pa, 'di ba? Kumbaga, inborn na sa maraming Pilipino ang maganda ang boses. 'Di ba? Talented. 'Di ba? Mabait. 'Di ba? Nasa atin na lahat, nasa Pilipino na lahat. No? Kailangan lang talaga mawala yung crab mentality, walang hilang pababa at unang-una suportahan natin muna ang ating Filipino artist bago ang foreign artist. Kapag po nangyari po yan, dun po talaga makikilala na po talaga tayo worldwide, no, sa international scene. Kapag wala na pong crab mentality sa Pilipino. All of which come together to create a truly hybrid musical identity. SB19's music reflects this blend, seamlessly transitioning between English and Filipino lyrics, Yun. allowing them to connect with both local audiences and global listeners. Yung nga yung maganda sa SB19 talaga, no, hindi nila kinakalimutan yung roots nila. No, kada labas silang kanta, hindi pa pwedeng walang Tagalog. Laging may Tagalog. Na which is yun yung nakaka-proud. Na talagang ano sila, hindi porke gusto nilang mag-albawa. Siyempre gusto nilang maging internationally known, di ba? Siyempre pag international, siyempre English, di ba?
Pero hindi, ang SB19 hindi. Gusto nila makilala sila internationally na proud silang Pilipino sila. No, na karamihan talaga sa lyrics nila, kung may English man, hindi pa pwedeng walang Tagalog. Kaya sobrang solid talaga ng SB19. Diba? Saka yung passion nga nila, sinasabi nga rin na Pablo, diba, na gusto niya talaga na makilala ang Pilipinas o ang mga Pilipino, no, kung paano ang Pilipino. Diba? Gusto niyang tulungan ang turismo natin, diba? Ang SB19. Eh, yun nga turismo yan eh. Kapag nakilala ang SB19, sabi ko nga sa inyo, diba? Pag nag-perform sila sa Lollapalooza, sabi ko nga, diba? SB19, galingan nyo ng todo. Kasi yung stage ng Lollapalooza, hindi yan biro. Marami makakapanood sa kanila talaga ng international audience. Maku-curious ngayon pag nakita nila yung grabe yung galing ng SB19 na pinakita nila doon sa Lollapalooza. Magtatanong yan, magsisearch yung mga yan. SB19, taga saan ba to? Diba? Uy, Pilipinas. Anong meron sa Pilipinas? Oh, syempre, pupunta sila ngayon sa Pilipinas. Diba? Turismo yun. Diba? Ganun yung gusto mangyari ng SB19 na makatulong sa Pilipinas through their music. Diba? Kaya, solid talaga at sobrang down to earth. At talagang iba yung gustong mangyari ng SB19 ay hindi lang pang sarili nila, kundi tulong din sa bansa nating naghihikahos. Lalo po sa era po ngayon, no? Sa nangyayari po ngayon. No, na sana talaga ma-recognize na talaga ng gobyerno natin ang ginagawa na to ng SB19. Kasi pag talaga nangyari yon, yung pangarap natin o pangarap din ng SB19, ay talaga pong baka madaig pa natin ang South Korea. Tagaan nyo sa bato yan. This blend of global pop sounds and Filipino cultural values is what gives SB19 an edge in the global music market. They've proven that a unique identity can succeed on the global stage, and this sets pop apart from K-pop domination. While K-pop continues to dominate, the rise of Peep shows that the global music stage is expanding. SB19 has opened the door for Filipino music to be taken seriously by international audiences. But the question remains, can Peep truly compete with the magnitude of K-pop's empire? The road ahead is filled with opportunity, and SB19 is leading the charge to show the world that the next pop powerhouse could very well come from the Philippines. Kaya nga yung ginagawa ng SB19 na yun, sila na yung sila na yung nagiging daan. 'Di ba? Lahat ng obstacle sila na yung gumigiba noon. Kumbaga yung dating lubok-lubok na daan, pinapatag na nila. Para sa mga susunod na henerasyon, susunod na mga P-pop groups o sa mga susunod na artists in general ng Pilipinas na para makapasok na rin sa international scene. 'Di ba? Ganun yung ginagawa ng SB19. Kumbaga sila na yung naghihirap ngayon, 'di ba? Para yung mga susunod na henerasyon, yung mga susunod sa ginagawa ng SB19 ay hindi na totally mahihirapan. 'Di ba? Kaya dapat talaga sa ating mga Pilipino, suportahan na lang natin tong SB19. Kasi hindi naman nila 'to ginagawa para sa sarili lang nila eh. Para talaga makilala rin ang Pilipinas, para talagang masabi na, uy, Pilipinas, may ganito yung Pilipinas. Merong magaling na artist diyan, ito oh. Internationally known, di ba? Itong SB19. May mga Grammys yan, may mga awards yan. Di ba? Minamanifest natin yan, ha? Sinasabi ko lagi, di ba? Kaya ikaw nga sinasabi ko, di ba? Kung may gusto ka sa buhay mo, i-manifest mo lang. Kung wala kang pera, wag mong sasabihin sa utak mong sabihin wala akong pera. Wag mong sasabihin yun, sabihin mo marami kang pera, i-manifest mo yan. Di ba? Kasi lahat ng sinasabi mo sa mundo o sa universe, yung sinasabi mo sa universe, nalalaman niya yan. Kasi pag anong sabihin mo, ibibigay niya sa iyo yan. Kaya kung meron kang ima-manifest, kung meron kang sasabihin sa mundo o sa universe, yung positive na, 'di ba? Yung mag-gain ka, hindi yung maghihirap ka. 'Di ba? Kaya kahit ikaw kung may problema ka ngayon, kaya mo yan. I-manifest mo na, malalampasan mo yung problema mo. No, kaya itong SB19, ginagawa nila ang lahat para makilala ang Pilipinas sa buong mundo. 'Di ba? Ito na nga sunod-sunod na, 'di ba? Ilang collaboration ang ginagawa nila kasama ng mga iba-ibang artist sa iba't ibang bansa na. At yun nga, maglololapalooza na sila. 'Di ba? Yun yung pinakamatinding bang yung Lollapalooza. Which is sana ay walang magiging aberya sa magiging performance nila. Ipagdasal natin yan. Dahil kapag pumutok talaga sila sa Lollapalooza,
Ayan na po ang simula talaga para maging recognized na talaga sila sa West, no? Iba kasi yung West, yun talaga yung tugatog eh. Diba? Sa West America, yung mga ganung level. Pag nakilala sila dyan, pwede na silang sa Grammys, di ba? Nabanggit ko na yun eh. Yung mga awards, yun, talagang, yung nangyari na rin sa K-pop, di ba? Yung ganun. Mangyayari yan dahil naniniwala ako sa kakayanan ng SB19 dahil sobrang talented at unang-una down to earth talaga ang SB19. Kaya ibibigay yan ng Diyos sa kanya o sa kanila. Sipin nyo yan. Lalo't huwag tayong bibitaw sa suporta sa SB19 tayo mga 18. Mas lalo natin suportahan dahil kung ano yung suporta natin sa kanila, ibinibigay din naman talaga nila yung best nila, no, sa lahat ng nilalabas nilang proyekto at sa kanilang mga performance. Sobrang deserve nila suportahan. What do you think? Will SB19 be the driving force that takes Filipino pop to the global stage? Yes! Can Peep truly become the next big force in the Asian pop industry? Drop your thoughts in the comments and let's get the conversation started. Yun lang po, ay, grabe. Alam niyo naman po sinasabi ko sa inyo, di ba? Lagi niyo ating imamanifest talaga yung magandang mangyayari sa karir ng Mahalima. Kasi po naniniwala po talaga ako na kaya po nila yan. Lalo po ang international scene, mamaniin nila yan. Sabi ko sa inyo, di ba? Nangangain ng CD itong Mahalima. Di ba? Grabe yung vocals nila, lalo sa live. No, at ang kagandahan nga dito sa SB19, talagang pag nag-perform sila, ayaw nila ng lip sync, laging live talaga. Grabe yung performance. Kaya gugulatin ng Mahalima ang Lollapalooza stage. Itaga nyo sa bato yan. Salamat kung nanood ka ngayon at kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat. Huwag mo kalilimutan na mag-like sa ating video. Malaking tulong yan sa ating channel. Ilalagay ko rin ang link ng video ni Buns Collection para makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ilalagay ko po sa description. Huwag mo rin kalilimutan mag-subscribe dito po sa ating channel kung gusto mo ng mga gatong reaction video. Ingat po kayo lahat till next time. Do it! Just do it! Just do it! What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!